Panoorin natin yung pagdaan ng barko sa Golden Bridge. So, wala. Panoorin natin. Maikwento ko nga pala sa inyo kung paano ako nakapagtrabaho sa isang barko. Nung una, akala ko po imposible. Gawa ng ang akala ko tinatanggap lang po sa isang barko ay yung may tinapos na marine education. So meron palang tinatawag na auxiliary tulad ng waiter, bartender, home steward, house steward, tagalinis, yung mga utility galley yan, at security. So doon ko lang nalaman na pwede rin pala magtrabaho kahit hindi ka nakatapos ng marine education. So pwede po kahit na ano pong kurso, basta nasa 72 units po kayo. Ang high school graduate, depende po yan, no, kung siguro kung matindi na yung mga experience nyo at maipasa nyo yung sa employer, okay po yan. Mag-try pa rin po kayo. So yun po yung initial ko na ang pag-aakala ko hindi po pwede. So nagkaroon ako ng idea nung time na nasa Convergys ako, doon ako na-assign dati detachments ko. May dalawa akong kasamahan na nag-apply sa Magsaysay at nakapasa po at nakapagbarko. So doon ako nangarap, doon din ako nagpursige na mag-apply. Although wala pa akong masyadong experience noon sa X-ray machine screening. Yun po kasi ang kailangan sa Magsaysay. Ewan ko lang po sa iba kasi iba-iba po yan eh. Yung iba hindi naman masyadong focus sa screening sa X-ray machine. At ang focus nila ay investigation katulad ng Bahia. Nag-fail ako sa Bahia. More on investigation yung tanong. Pero sa Magsaysay, nag-apply po ako, more on security screening regarding sa X-ray machine. So nag-invest ako, nag-gain ako, nag-aral ako ng X-ray machine. Kailangan po yan para sa interview ng principal ay handa po kayo. So nag-prepare po ako ng ng resume, nag-search ako sa Google, nilagay ko yung magagandang rules or duties and responsibilities ng isang security guard. At sinaulo ko yun, pati yung parts ng mga guns at saka ng X-ray machine, kailangan masaulo mo yan para nakahanda ka pag na-interview ka ng recruitment. Kailangan sa recruitment maipasa mo yan at sa principal ay nakahanda ka na, alam mo na ang iyong mga sasabihin at isasagot dun sa principal. So after sa principal, mag-wait ka na lang ng siguro mga 1 week or 2 weeks. Pagpalagay na natin, matagal na siguro yun, kung pasado ka o hindi. So pag nakapasa ka, pag titrainingin ka na, kukuhanin ka na ng mga requirements, lahat yan. So dun ka na lang muna kumuha ng mga requirements, no, bago ka mag-apply pag pinakuha ka na. Kung meron ka na, okay, di maganda. Pero kung wala pa, okay lang rin dahil hindi naman kailangan kaagad yan eh. Ang kailangan sa pag-apply yung experience mo eh. So bali kung advancement na lang yun kung meron ka talagang passport tsaka seaman's book na. Pero kung wala talaga, okay lang, saka ka na kumuha para hindi masayang yung taon mo. So after nun, pag nakuha mo na yung mga requirements mo, training natapos mo na lahat, maghihintay ka na lang ng iyong plane ticket. Yan ang kagandahan dyan. Then sasahod ka na ng dolyares after na makasakay ka sa barko. Yan na yung start ng journey ng aking pagiging isang security guard sa isang cruise ship. Yan po, nakalagpas na po tayo sa Golden Gate Bridge. Bali, on the way na kami sa aming next port sa Santa Barbara, California. Sa susunod pong muli,